Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, pakitago na lamang po ako sa pangalang Inton, 62 anyos sa tubong La Union. Nakikiusap din ako na itago ang anumang pagkakakilanlan ko at ng mga taong kasama sa istorya. Para na rin hindi kami mahusgahan o mapagtawanan ng mga makakarinig nito. Papa Dudut, ang ibabahagi kong kwento ay nangyari may 2 dekada na rin ang lumipas. Lumaki ako sa isang ayos na pamilya. Mayroon akong mababait na mga magulang at kahit na hindi kami mayaman, ay hindi nagkulang ang mga magulang ko sa pagbibigay ng mga pangangailangan namin. Kaya nga masasabi kong napakaswerte kong tao dahil perpekto ang mga magulang ko. Samantala ay meron akong pinsang itago nyo na lamang siya sa pangalang Via. Sa lahat ng pinsan ko ay si Via ang pinaka malapit sa puso ko. Para na nga kaming magkapatid noon. Pero Papa Dudut, meron akong nararamdaman para kay Via na hindi ko maipaliwanag. At mas tumindi pa ang mga nararamdaman kong yon nang minsang tumira si Via sa bahay namin taong 1969. Anak, dito muna titira ang pinsan mo. Nakiusap sa akin si Tito Teban mo na dito muna manunuluyan si Via habang nagtatrabaho siya dito sa Maynila. Sabi sa akin ng aking ama. Napangiti ako at naisip ko na pagkakataon ko nang makasama si Via ng matagal at makilala siya ng lubusan. Pagkatapos noon, Papa Dudut, ay dumating na si Via. Agad ko siyang sinalubong at hinatid papasok sa aming bahay. Papa Dudut, napakaganda po ni Via. Agad ako nabighani sa kanyang kagandahan at alindog. Bukod sa napakabait nito, ay palakaibigan pa. Bali Via, yung magiging kwarto mo yung dating kwarto ng tita Ana mo. Matagal nang bakante ang kwartong yon dahil matagal nang patay ang asawa ko. Wika ni ama kay Via bago bumaling siya sa akin. Inton, tulungan mo si Via na ayusin yung magiging kwarto niya. Agad naman akong sumunod, Papa Dudut. Tinulungan ko si Via na maglinis ng kanyang kwarto. Doon ay nagkaroon ako ng pagkakataon para kausapin siya. Ito yung naging kwarto ni inay simula noong magkasakit siya ng cancer. Maraming masasakit na alaala ang kwartong ito, sabi ko sa kanya. Habang ikinagkwento ang nakaraan ng kwartong tutuluyan niya. Nakita kong naging malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Via. Ganun ba? Pero mukhang mapapalitan na yon ng magagandang alaala kasi ikaw nang gagamit nito. Pagpapatuloy ko. Pagkatapos ay binago ko na ang usapan. Nga pala, balitaan mo naman ako. Ilang buwan din tayong hindi nagkita. Kumusta na sina Tito Teban? Yung bahay ni Lola Lupe doon sa Aringay na madalas nating puntahan dati. Ayos pa rin ba? Ayos naman si Tatay Teban kasi medyo abala pa siya doon sa sakahan namin. Yung bahay naman ni Lola Lupe, ayon, ayos pa rin. Si Choy at ang pamilya niya nakatira doon ngayon. Kwento pa ni Via. Nagtataka lang ako, Via. Bakit dito ka pa sa Maynila magtatrabaho? Pwede naman doon sa La Union. Tanong ko sa kanya. Mas gusto ko magtrabaho dito sa Maynila. Alam mo na,
Parang mas challenging mabuhay dito kaysa doon sa Aringay. At sa kabalita ko malaki daw ang pasahod dito. Tugon niya. Oo, malaki nga ang pasahod dito pero magastos dito. Ang mamahal ng bilihin dito sa Maynila. Imporma ko sa kanya. Pagkatapos ay sinimulan na namin ang paglilinis ng kwarto. Habang nagwawalis ay may tinanong ulit sa akin si Via. May nasabi sa akin ang itay mo. Balita ko may girlfriend ka na. Ano, totoo ba? Oo, Myla ang pangalan niya. Ito pa yung picture niya sa wallet ko. Pagkatapos ay proud kong ipinakita sa kanya ang litrato ng girlfriend ko. Wow, may girlfriend ka na. Parang kailan lang, no? Dati malikot kang bata pero ngayon binata ka na. Sabi ni Via sa akin habang binabalikan ang masasayang ala-ala namin noong mga bata pa kami. Nagsalita ang hindi malikot. Ikaw nga dyan, Via, kababae mong tao, mahilig kang umakyat noon sa mga puno. Palagi kang pinapalo noon ni Tito Teban dahil sa kalikutan mo. Pagkatapos noon ay bigla niya akong kiniliti sa tagiliran tulad ng ginagawa niya noong mga bata pa kami. Siyempre napasigaw ako. Alam mo ba? Bakla lang ang may kiliti sa katawan. Natatawa niyang wika. Anong sabi mo? Ako bakla? Hindi ako bakla, no? Pagtutol ko. Pero nagpatuloy lamang sa pang-aasar si Via. At dahil sa close kami hindi na ako napipikon. Bagkos ay tumatawa na lamang ako. Hindi ka pa rin talaga nagbago. Via, makulit ka pa rin hanggang ngayon. Natatawa kong sabi sa aking pinsan. Papadudot simula noon ay lalong naging malapit kami ni Via sa isa't isa. At kasabay nga noon ay ang pagtindi ng mga nararamdaman ko para sa kanya. Nung una ay tinatanggi ko pa kasi nga ay pinsang buo ko siya pero kinalaunan ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko. Oo, papadudot, mahal ko si Via nang higit pa sa kapatid o pinsan at alam kong mali yon. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi ko mapigilan ang mga nararamdaman ko. Isang araw ay nagtampo ako kay Via. Nagselos kasi ako dahil nakita ko siyang may kasamang ibang lalaki. Ang balita ko ay manliligaw daw yon ang pinsan ko. Hindi ko nagustuhan ang narinig ko. Kaya agad kong inalam kay Via ang katotohanan. Pakiusap, huwag ka nang magselos kay Nestor. Kaibigan ko lang siya. Pagtatapat ni Via sa akin. Siyempre dahil sa hiya ay tinanggi kong nagsiselos ako. Hindi ako manhid. Nagsiselos ka. Nataranta ako dahil hindi ko alam ang aking idadahilan sa kanya. Anong dahilan para magselos ako? Hindi naman kita girlfriend at saka magpinsan tayo, hindi ba? Kunwari pagtanggi ko. Alam kong may pagtingin ka sa akin. Diretsang sabi ng aking pinsan. Pagtingin? Hindi ah. Pagtanggi ko kahit na labas na sa ilong ang aking sinasabi. Tanggi ka ng tanggi na wala kang gusto sa akin pero ibang pinapakita ng kilos mo. Ano yun ton? Magtapat ka na. Sa puntong iyon ay seryoso na si Via sa akin. Dahil sa tila nabuking na niya ako ay nagdesisyon na lamang akong aminin sa kanya ang totoo. O Via, mahal kita. Alam kong mali ito pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Masaya ako kapag kasama kita. Ikaw ang kumukumpleto ng araw ko. Via, ikaw ang pinapantasya ko sa mga panaginip ko. Ikaw ang palaging kasakasama ko. Niyayakap, hinahalikan. Alam mo ba? Para akong baliw dahil sa kakaisip ko sa iyo. Nandidiri man ako sa sitwasyon natin pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Natahimik lang si Via habang nakatingin sa akin papadudot. Ano? Pagkatapos ba nito lalayan mo na ako? Tanong ko sa kanya. Sigurado ka sa sinasabi mo sa akin? Mahal mo ba talaga ako, Inton? Oo, siguradong sigurado ako, ang sabi ko. Ngayong alam mo na ang katotohanan, mamahalin mo rin ba ako? Sandaling nanaigang katahimikan sa aming dalawa at pakiramdaman kung sino ang unang magsasalita. Hanggang sa hindi nakatiis si Via kaya siya na ang muling nagsalita. Oo, mahal din kita.
Ewan ko ba kung ano itong nangyayari sa akin. Alam mo ba, kaya hindi pa ako nagkakaroon ng kasintahan kasi ayaw kong sa ibang lalaki maliban sa'yo. Matagal na akong may gusto sa'yo, Inton. Kaso hindi ko masabi-sabi sa'yo kasi nga nahihiya ako. Pinsan kita tapos 4 na taon ang tanda ko sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Alam mo, Via, nagtataka ako bakit hindi bilang pinsan ang nararamdaman ko sa'yo. Iba talaga. Kaya nga malakas ang loob kong sabihin sa'yo na mahal kita kasi nararamdaman kong magkaibang dugo ang nananalaytay sa mga ugat natin. Ewan ko ba? Sabi ko sa kanya. Basta Inton, kung mahal mo ako, iparamdam mo lang sa akin. Ipaparamdam ko rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Ang wika ni Via pagkatapos ay ibinigay niya sa akin ang una naming halik. Papadudot sa puntong yon ay hiniwalayan ko na noon ang matagal ko ng kasintahan na si Myla para ibaling kay Via ang lahat ng atensyon ko. Nagmahalan kami ng sarili kong pinsan. Hindi namin alintana na magkadugo kami. Hinalikan ko siya, niyakap hanggang sa umabot kami sa pagsisiping. 18 anyos ako noon habang 23 naman si Via. At sa edad namin yon ay maraming pawis, bunga ng nagiinit naming katawan ang pinagsaluhan naming dalawa. Papadudot masasabi kong perpekto na ang relasyon namin. Kasal na lang talaga ang kulang. Pero alam naman naming dalawa na hindi kami pwedeng ikasal dahil magpinsan nga kami. Sa kabilang banda ay ginawa namin ni Via ang lahat para itago sa tatay ko ang bawal na relasyon namin. At wala namang kaming naging problema doon. Pero katulad ng ibang relasyon ay binagyo rin kami ni Via ng mga pagsubok. Mas matindi nga lang ang sa amin dahil bawal ang relasyon namin. Kaya marami ang mga komplikasyon. Samantala may dumating na ibang babae sa buhay ko. Hindi ko siya mahal pero siya ay patay na patay sa akin. Kaya gumawa siya ng paraan para mapikot ako at nagtagumpay nga siya, papadudot. Noong una ay natakot akong sabihin kay Via ang totoo. Pero naisip ko na hindi ko pwedeng ilihim sa kanya ang katotohanan kasi mabubuking at mabubuking din niya ako. At ayaw kong magsinungaling sa kanya kaya isang desisyon ang aking ginawa. Via, nakabuntis ako. Pag-amin ko sa kanya. Tulad naman ng aking inaasahan ay nagulat at nanlumo si Via sa kanyang mga narinig mula sa akin. Nagpatuloy naman ako sa paghingi ng tawad sa kanya at patawarin mo ko, Via. Hindi ko sinasadya. Nabuntis ko yung kaklase ko. Pero hindi ko kagustuhan yon. Pinikot lang niya ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Sa puntong yon ay nayak na si Via dahil sa sobrang sakit. Akala ko ba mahal mo ako? Bakit mo ako niloloko? Aksidente lang ang lahat. Mahal na mahal kita, Via. Paliwanag ko. Ngayon nakabuntis ka na, kanino ka nasasama? Sa kanya o sa akin? Seryosong tanong niya sa akin. Hindi ko alam, Via. Naguguluhan na ako. Naiyak na ako dahil sobra na akong naguluhan ng mga oras na yon, papadudot. Malamang sa kanya ka sasama, sigurado. Oras na malaman ito ng tatay mo ay ipapakasal ka na niya sa nabuntis mo. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Aniya. Papadudot, ramdam ko ang sakit sa sinabing yon ng aking pinakamamahal na pinsan. Gustuhin ko mang magsisi pero huli na ang lahat. Nangyari na ang hindi dapat na mangyari. Kaya wala akong magawa noon kundi ang umiyak. Via, hindi ko pakakasalan yung nabuntis ko. Biglang sabi ko habang humahagulhol. At sinong pakakasalan mo? Ako? Inton, hindi mo ko pwedeng pakasalan kasi magpinsan tayo, ang sabi pa ni Via. Nagpatuloy naman ako. Ayaw kong magkahiwalay tayo. Hindi ko kaya. Panagutan mo yung nabuntis mo. Pakasalan mo. Kawawa naman yung magiging anak mo. Kung hindi mo pakakasalan ng nanay niya, wala siyang makakagis ng ama. Payo sa akin ni Via habang umiiyak. Siguro heto na ang panahon para tapusin na ang kalokohang ito.
maghiwalay na tayong dalawa, Inton. Ngunit tumutol ako sa sinabing niyang yon. Hindi, Via. Hindi ako makikipaghiwalay sa iyo. Huwag mong gawin sa akin ito, pakiusap. Mali na itong relasyon natin, Inton. Magpinsan tayong dalawa. Sa totoo lang ay minsan nandidiri ako sa ginagawa natin kasi nagkakainan tayo ng sariling laman. Naibulalas pa ni Via sa akin. Mas kailangan ka na magiging anak mo. Pakasalan mo ang babaeng binuntis mo. Huwag kang maging duwag na harapin ang mga problemang pinasok mo. Dagdag pa niya. Papadudot, sising-sisi ako sa mga nangyari. Nagpadala ako sa tawag ng laman kaya hayon napikot ako at nabuntis ang babaeng hindi ko mahal. Dahil doon ay naghiwalay na kami ni Via dahil siya na mismo ang may gusto, Papadudot. Kahit sobrang sakit na mawalay sa taong mahal mo ay tinis ko yon. Una sa lahat ay kasalanan ko rin naman ang lahat dahil ako ang nanloko sa kanya. Pangalawa ay tutol ang Diyos sa relasyon namin. Siyempre magpinsan kami ni Via. Kaya gumawa ng paraan ang Diyos para paghiwalayin kami. Papadudot, pagkatapos ng hiwalayan namin ni Via ay nagunaw na ang mundo ko. Bumagsak na ang interes ko na mabuhay. Tumigil ako. Sa pag-aaral dahil hindi ko magawang tumuon at si Via ang palaging nasa isipan ko. Papadudot, wala akong ginawa noon kundi ang umiyak ng umiyak. At madalas kong isumbat sa Diyos na sana'y hindi kami ginawang magpinsan ni Via para hindi kami nasasaktan ng ganito. Papadudot, madalas kong tanungin noon sa Diyos kung mahal ba niya ako o hindi. Kung mahal niya ako ay hindi niya hahayaan akong umibig sa sarili kong pinsan. Hindi niya ako hahayaan na umiyak at masaktan ng todo. Buong akala ko talaga ay hindi ako mahal ng Panginoon kaya nagsimulang mawala na ako ng pananampalataya sa Kanya noon. Pero Papadudot, nagkamali ako dahil unti-unti rin akong nakabangon sa sakit na nararamdaman ko nang dumating sa buhay ko ang anak kong si Gil. Nakatuon lamang noon ang mundo ko sa anak ko. Hindi ko pansin noon si Tess, ang babaeng nabuntis ko. Nag-live-in kami ni Tess taong 1970 pero hindi rin kami nagtagal. Iniwalayan ako ni Tess at iniwan niya sa akin ang anak ko at sumama siya sa ibang lalaki. Hindi ako nasaktan doon, Papadudot, dahil hindi ko naman talaga mahal si Tess. At dahil gusto ko magbagong buhay kasama si Gil ay nagdesisyon akong manirahan na lamang sa aming bayan sa Aringay, La Union. Pero noong araw na paalis na ako ay isang babae ang aking nakilala na magiging bahagi pala ng buhay ko sa hinaharap. Tandang-tanda ko pa noon, Papadudot. Nasa terminal ako ng bus, kakarating ko lang noon sa Aringay kasama ang aking anak na umiiyak. Nagpasya akong umupo muna habang nag-iisip ng pwedeng gawin para tumigil na sa pag-iyak ang aking anak. Naku, kakabagin yan kapag hinayaan mo yan na umiyak ng umiyak, sabi ng babaeng katabi ko. Nang lingunin ko ito ay bigla na lamang tumibok ang aking puso. May edad na siya pero maganda at kabigha-bighani ang kanyang mga mata. Ngumiti naman siya sa akin nang magkatinginan kami. Ilang beses ko nang sinubukang patahanin ang anak ko pero ayaw niya. Hindi ko naman po alam kung anong problema. Kakapalit ko pa naman ang lampin sa kanya. Sabi ko naman sa babae habang sinusubukan pa ring patahanin si Gil. Gusto mo ako magpatahan dyan sa anak mo? Marunong ako mag-alaga ng sanggol. Wika ng babae. Agad ko namang binigay sa kanya ang anak ko at doon ay nakita ko kung paano niya patahanin ang sanggol. Namangha ako sa kanya dahil magaling siyang mag-alaga. O kita mo na? Napatahan ko ang anak mo. Natutulog na siya ngayon. Sabi niya sa akin nang makita kong mahimbing nang natutulog si Gil sa kanya. Salamat, tanging nasabi ko na lamang. Kamukhang kamukha mo ang anak mo, para kayong pinagbiyak na bunga. Pagpapatuloy pa niya. Matanong ko lang, nasa na ang nanay niya? Tanong pa niya sa akin. Iniwan kami ng nanay niya. Nakita kong lumungkot ang ekspresyon ng mukha ng babae.
Ganun ba? Ano bang klase siyang ina? Pati anak niya iniwan niya. Nasaan na ang konsensya niya? Sabi pa nito. Sinubukan ko namang baguhin ang usapan. Taga La Union din ba kayo? Tanong ko sa kanya. Tumango ang babae. Taga-Aringay ako. Natuwa ako sa aking narinig. Taga-Aringay din ako, doon ako lumaki. At doon kami ngayon papunta. Kung gano'n sabay na tayo. Ayan naman sa akin ang babae. Samantala, habang sakay ng jeep papunta sa Aringay, ay nagkwentuhan kami ng babae na nakilala ko sa pangalang Silveria. 40 anyos na siya pero aaminin kong mas bata pa ang itsura niya sa kanyang edad. Sa kabilang banda ay 19 lamang ako ng mga panahong yon. Dalaga pa si Silveria. Pero marunong siyang mag-alaga ng bata dahil ayon sa kanya ay nagtrabaho siya bilang yaya noon. Hindi nagtagal ay napag-usapan namin ang paghahanap ko ng trabaho. Tamang-tama dahil supervisor siya sa factory ng pagkain at kasalukuyang naghahanap ng factory worker ang kanilang kumpanya. Sinabi kong interesado ako sa trabaho at nangako si Silveria na tutulungan niya akong makapasok doon. Papadudod sa tulong ni Silveria ay nagawa kong magbagong buhay. Sa tulong niya ay nakapagtrabaho ako sa isang bagong factory dito sa Aringay. Naging magkaibigan din kami ni Silveria at masasabi kong masaya at kumpleto ang araw ko kapag kasama ko siya. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting nagkaroon ng puwang si Silveria sa puso ko. Ewan ko ba pero hindi ko mapigilan na tumibok ang puso ko sa kanya. Papadudot 19 lamang ako noon, siya naman ay 40 na. Pero hindi naging hadlang ang edad para mahalin ko siya. Noong una akong magtapat ng pag-ibig kay Silveria. Tinanggihan niya ako dahil parang anak na lang daw ang turing niya sa akin. Pero hindi ako tumigil noon sa kakasuyo kay Silveria. Bagamat aaminin kong naguguluhan ako kung pagmamahal ba yung nararamdaman ko para sa kanya. Gayunpaman ay tinuloy ko pa rin at naging kami rin ni Silveria. Papadudot. Naging masaya naman ang relasyon namin ni Silveria. Minsan nagkakatampuhan kami pero sa kabuuan ay masaya kami na magkasama. Kaya nga makalipas ang ilang buwan ay inaya ko siyang pumunta ng simbahan. Nakarating kami sa simbahan at walang gaanong tao dahil Sabado. Agad ko siyang dinala sa altar, papadudot. Inton, anong meron? Bakit mo ko dinala dito? Teka, parang nahulaan ko na. Wika ni Silveria na napapangiti dahil alam niya ang kasunod noon. Tama ka, Silveria. Nandito tayo para personal na sabihin sa iyo na gusto kitang mapangasawa. Gusto kitang pakasalan, Silveria. Tatanggapin mo ba ako bilang kabiyak mo? Tanong ko sa kanya. Nakakabigla ka naman. Ang sabi ni Silveria na nooy namumula ang mukha sa hiya. Silveria, gusto ko lang na malaman mo na mahal kita. Nahanda akong ibigay sa iyo ang sarili ko para maging asawa mo. Pagpapatuloy ko. Alam ko naman yun, Inton. Oo, tinatanggap ko. Tugon ni Silveria sa akin. Tinanggap ko ang alok mong kasal kasi mahal na mahal din kita. Ang totoo niyan ay matagal ko na rin gustong lumagay sa tahimik kasama mo. Matagal ko nang pinapangarap ito. Dagdag pa niya. Napayakap ako ng mahigpit kay Silveria pagkarinig ko sa sinabi niya. Alam mo, Silveria, ikaw lang ang pinapangarap kong mapangasawa. Ikaw lang ang hinahanap-hanap itong puso ko at isipan ko. Kaya ngayong ikakasal na tayo ay nangangako ako sa iyo na magiging mabuting tawa ko at haligin ng tahanan para sa magiging pamilya natin. Silveria, sumusumpa ako ngayon na ikaw lamang ang mamahalin ko habang buhay at nangangako ako na hindi kita papaiyakin at lolokohin. Hindi kita iiwanan at magsasama tayo hanggang kamatayan. Ayan, saksi na ang Diyos sa mga pangakong binitawan ko sa iyo. Wika ko. Salamat, Inton. Napakaswerte ko pala kasi mapapangasawa ko ang isang lalaking mahal na mahal ako.
Kahit na matanda na ako at malaki ang agwat ng edad natin hindi mo pa rin ako pinabayaan at minahal mo pa rin ako. Hindi ka nahiya sa mga taong nakapaligid sa atin. Ipinaglaban mo ako sa mga humuhusga sa atin. Maraming salamat, ang sabi pa ni Silveria. Pagkatapos noon ng isang halik ang aking ibinigay sa kanya, Papa Dudut. Kailan ba natin sasabihin sa kanilang relasyon natin? Tanong niya sa akin. Mabait naman si Itay, huwag tayong mamroblema doon. Matatanggap niya ang relasyon natin. Tugon ko. Samantala'y muling nagkasalubong ang landas namin ni Via sa Aringay. Doon ay nabalitaan niyang meron na akong babaeng pakakasalan. Tulad ng aking inaasahan ay nalungkot si Via at inamin niya sa akin na mahal pa rin niya ako. Papa Dudut, sa totoo lang ay hindi ko inaasahan na magkakasalubong pa ang landas namin ni Via. At aaminin kong nakaramdam pa rin ako ng kirot sa puso pagkakita ko sa kanya. Pero minabuti ko nang kalimutan si Via dahil may Silveria na ako. Kaya nga makalipas ang isang buwan simula noon ay nagpakasal na kami ni Silveria sa West sa Aluminos. Pagkatapos ay bumalik kami sa Aringay at namuhay kami bilang mag-asawa. Sa kabilang banda, dahil sa nakatuon ang atensyon ko bilang haligi ng tahanan at dahil sa takot na rin na marinig ang pagtutol ng aking ama, kay Silveria ay nilihim ko muna sa ama ko na may asawa na ako. Bagamat regular akong sumusulat sa kanya doon sa Maynila. Hanggang sa isang araw ay napagtapat ko na rin sa tatay ko ang totoo at sinabihan niya ako na umuwi ng Maynila. Agad naman akong pumayag sa gusto ng aking ama. Hanggang sa isang araw ay nakarating na kami ni Silveria sa bus terminal sa Maynila. Excited kaming pareho dahil ito ang unang pagkakataon na makikilala ng ama ko ang aking asawa. Matyaga kami naghintay noon dahil ang bilin niya noon sa akin sa telepono ay susunduin niya kami ng asawa ko ng alas 4 ng hapon. Hindi nagtagal ay dumating na rin si ama, masayang-masaya akong sinalubong. Pero Papa Dudut, napalitan ng kasiyahan ang pagtatagpong yon nang makita ni ama si Silveria. Tay, si Silveria asawa ko, pakilala ko. Ngunit nanlumo ang aking ama sa kanyang nalaman at ganoon din si Silveria. Nagtataka lang ako dahil tila matagal na silang magkakilala ng tatay ko. Silveria? Diyos ko, ikaw ang asawa ng anak ko? Nanginginig na wika ni ama. Ikaw ang tatay ni Anton? Takot na wika naman ni Silveria. Adoy, nasa ng anak ko na pinaampong ko sa iyo? Hysterical niyang tanong sa aking ama. Silveria, wala kaming anak ni Ana. Kaya si Anton ang tinuring naming anak. Naiiyak na pagtatapat ng aking ama sa aking asawa. Tay, Silveria, anong ibig sabihin nito? Naguguluhan ako. Wika ko at gulong-gulo sa eksenang yon. Ampung ka lang namin ni Ana, Anton. Hindi kita tunay na anak. Umiiyak na nagtapat si ama sa akin. Ibig sabihin hindi ko po pinsan si Via? Tumango ang aking ama bilang tugon. Pagkatapos noon ay nagpasya kaming umuwi muna sa bahay bago ipagpatuloy ang naputol na tapatan. Anton, hindi kayo pwedeng maging mag-asawa ni Silveria. Ikaw, Silveria, pumasok kayo ng anak ko sa malaking problema. Ang sabi ng aking ama sa aking asawa. Anak mo si Anton. Siya yung pinaampon mo sa amin ni Ana. Sarili mong dugot laman ang asawa mo. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay nanlumo ako. Napagtanto ko ang pagkakamaling nagawa namin ni Silveria. Anton, nanay mo si Silveria. Umagulhol si ama pagkatapos noon. Pero paano, Silveria, bakit hindi mo sinabi sa akin na may anak ka na? Akala ko. Hindi ko pa natatapos ang aking sasabihin ang biglang magtapat na si Silveria sa totoong nangyari. Disgrasyada ako, Anton. Anak kita sa pagkakasala at ang totoo niyan ay hindi ko alam kung sino ang tatay mo. Anton, dati akong babaeng bayaran. Hindi kita kayang buhayin noon kaya pinamigay kita at binigay kita kay Adoy. Kasi nabalitaan ko na gusto nilang mag-ampon
Pag-amin pa ni Silveria. At dahil doon ay lalo akong nanlumo at hysterical na napahagulhol. Patawarin mo ako anak kung nagsinungaling kami ni Ana sa iyo. Wika ni ama sa akin. Pero anak, maghiwalay na kayo ni Silveria. Hindi pagmamahal na mag-asawa ang nararamdaman ninyo sa isa't isa kundi pagmamahal ng mag-ina. Papadudot yon ang katotohanang hindi ko matanggap hanggang ngayon. Hindi ko matanggap na si Silveria ang babaeng minahal ko, ang siyang tunay kong ina. Dahil doon ay halos mabaliw ako at muntik na akong magpakamatay dahil sa sobrang depresyon. Agad kami naghiwalay ni Silveria at nagpakalayo-layo ako hanggang sa panganganak niya. Pagkatapos noon ay muli akong bumalik sa tatay ko habang si Silveria ay nagpakalayo-layo na. Wala na akong naging balita sa kanya simula noon. Samantala iniwan niya sa akin ang anak namin na si Oriel at ako na ang nagpalaki sa bata. Si Oriel, anak ko siya pero kapatid ko rin siya. Samantala ay nagdesisyon ako na huwag nang ipaalam sa anak ko ang totoo dahil alam kong masasaktan lamang siya. Sa ngayon, Papadudot ay matanda na ako. May sarili ng pamilya si Giel at Oriel. May apo na rin ako. Ako naman ay nakatira kina Giel at nagpapatakbo ako ng negosyong kainan sa palengke malapit sa amin. Tahimik na ang buhay namin pero kahit ilang dekada pa ang lumipas, ay hindi mawawala ang multo ng aking nakaraan. Ito lamang ang maibabahagi ko sa inyong programa. Maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Inton. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Gian, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papadudot Family YouTube channel. Subscribe na! Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.